Alright, mega love shoutout, Ma'am Sat. Good evening po. Kamusta na kaya si Madam Risa? Anong update kay Madam Risa? All Saints Day. Ayun, meron siyang update, no? Sabi ni Senator Risa, All Saints Day prayer. Mayroong prayer po dito si Senator Risa. Bless the many parted souls who live with their lives with grace. Bless and saints in heavens gathered in the special place. May we tell their stories and remember all the ways they live their faith and spend their days. There is glory to reward, and it is the first time of strife of blessed saints. You help us see a path that to end eternal life. May we always hold them dear and know their life and place. May we all know their inspiration and aspire to their grace. Ayan po ang dasal ng ating Madam Risa, no? At saka may nakita ko dito, alam nito, no? Ito balita to, 2 days ago pa to actually. Good news, mga Absat, Anti-Pogo Act batas na, co-authored ni Senator Risa Hontiveros. Alright, yan lang po, mga Absat, no? So I am overjoyed about the Anti-Pogo Act passage into law. Sa wakas, maiwawasto na ang pagkakamali ng mga nakaraang administrasyon. Tragis Duterte na naman to. Sa magpapasok ng industriya ng Pogo sa bansa. As chairperson of the Senate Committee on Women's, Children, Family Relations, and Gender Equality, I have long called the abolition of Pogos in the country, have seen and exposed how this industry abused and exploited not just people but also institution. Taos-pusong nagpapasalamat ang ahensya ng pamahalaan sa mga whistleblower na naging katuwang natin sa masusing pag-imbestiga sa mga Pogo. Lubos ding nagpapasalamat sa aking kapwa Pogo Buster, si Senator Win Gatchalian, sa nangunguna sa pagsulong ng panukalang ito. Ayun pala, no? Kasama pala niya si Win Gatchalian. Mula sa mentor na de edad na pinipilit pumapasok sa prostitution para sa pagsiservisyohan ng mga Chinese Pogo workers, ang dayuhang babae tulad ng alias Ivy na tinafik dito sa Pilipinas hanggang sa mahiwagaang kwento ng mga scam hubs nila Alice Mayor Guo. Clearly, Pogos have harmed our country in more ways than we can imagine. With this law, the government has clear duty to ensure the duty that no Pogo will ever turn the Philippines into a criminal playground again. Ayun. Nako, Senator Risa, mabubwisit dito si Kuan. Si Harry Roque. Yung business na, wala na. Kamusta na kaya sino na yun? Yung babaeng, sino na yun? Yung magandang babae na sinamahan niya? Na lagi todo deny siya pero pang Pogo din yung sinasamahan niya. Anong pangalan na nun? Yung babae na Pilipina pero marunong mag-Chinese. Nakalimutan ko na pangalan niya. Yung naliling kay Dan Fernandez. Nakalimutan ko tuloy pangalan niya. Basta yun, siya na yun. Kilala nyo na yun, mga kabsat, no? Naku, kamusta na kaya ang Quadcom? Mukhang merong bagong pasabog yan pag nagbalik na ang Quadcom 2.0, mga kabsat. Nako. Ayun, si Cassandra! Cassandra Ong, yun nga. Kamusta na si Miss Cassandra Ong? Sayang siya, no? Putragis. Bilyonarya din yun. Yung si Miss Cassandra, no? Talagang alam nyo na. Alright. So, punta natin to, mga absat, no? Naku po, meron tong, wait lang. Si Kerubin, mga kakabsat. Ito. Si Kerubin. Sinupalpal. Itong si Marcoleta tsaka si Marcoleta tsaka si Defensor. Ito, pinggan natin. Puntahan natin itong si Kerubin. Alright. Kailang share na natin. Ang haba ng natin, ng introduction natin sa subtopic natin. Alright? Oops. Kerubin, sinabing sinungaling ang kampo nila. Sabi ni Mr. Sarbado. Kampo nila Marcoleta, Defensor, sa pagsabing nasa Marines. Ayun na nga. Di ba? Pinatunayan na nga ng Marines. Wala sa amin si Gutesa. Puro sila Gutesa pa din hanggang ngayon. Pakinggan natin si Badcaster, mga absat. Ayan na.
Bilisan natin to wait lang, bilisan natin. Buenas noches, damas y caballeros. I hope all of you are great. All of you have been able to visit and pay honor to the dead. Ako, unfortunately, most of my relatives, my late father and my grandfather and aunties are in Zamboanga. Kaya we just prayed for them. But I was able to make my time useful today because nagawa ko na yung isang bagay na dapat matagal ko na ginawa noon pa na wala na akong panahon. Bumili na ako ng bagong computer. Para alam niyo naman pag kailangan na update ka, update ka parating updated ka sa mga gadget, communication gadget. So nakabili tayo ng isang gaming mamahalin computer at camera para gamitin natin sa Zamboanga para iwanan na natin ito sa Zamboanga at hindi tayo padala-dala ng computer papunta pabalik tuwing uuwi doon. Hindi na kaya yung likod ko magbuhat ng mga carry-on luggages. So yan kaya medyo wala tayo kanina, wala tayo. Kababalik lang natin at buti nagawa natin yung mission na yun. So ito ang latest we are bringing to you dito sa itong pahayag or itong interview ni Colonel Ariel Querubin na former Philippine Marine General na nga ito nung nag-retire siya. Syempre na-promote na siya to one rank higher, so general na to. General Ariel Querubin. At siya mismo sinasabi na nagsisinungaling itong kampo nila Rodante Marcoleta at nila Mike Defensor sa pagsabi na nagtatago tinatago ng Philippine Marine officials or personnel itong si former technical sergeant or retired technical sergeant Orly Gutesa na who claims to be the security head sa grupo nila Saldico at who claims to have delivered hundreds of millions of money nasa maleta sa mga bahay ni former speaker Martin Romualdez. At maganda, significant itong statement ni Querubin kasi it appears na kagaya kay Vad, very neutral siya. Initially, sinuportahan niya ito si Orly Gutesa pero ngayon, nagdadalawang isip na siya sa mga pahayag nito, nagdududa na siya sa veracity ng mga pahayag nito dahil nga sa tuloy-tuloy ng pagsisinungaling nila Marcoleta at nila Mike Defensor. Tingnan nyo, may ambush na sila. Attempted ambush daw. Nahulihan na daw yung nag-attempted ambush. Hindi naman nasugatan si Gutesa at wala naman sila nahuli. Naipresenta sa media. Pagkatapos yun, nagtinatago daw siya ng Marines. Dininay na ito noon nila General Browner ng Commander of the Marines through Senator Ping Lacson na nakausap yung Marine Commander, and then nadininay na rin ito ng spokesperson ng Philippine Marines. Pero syempre, pwede natin sabihin, baka kino-cover up nila kasi baka ayaw ng nila mapahiya o magalit si President Bongbong Marcos kung malaman na tinatago nga ng Marines itong si Gutesa. Kaya importante itong pahayag ni Querubin dahil siya mukhang neutral si Querubin. In fact, nag-encourage pa nga niya kung meron pa iba na kagaya kay Gutesa na meron pa testimony na maibigay laban sa mga involved sa flood control anomalies, dapat lumantad rin sila. So in short, una, suportado siya kay Gutesa pero ngayon sinasabi niya retired na siya. Normally, kung retired ka na, hindi ka na pwede kupkupin o hindi ka na pwede pumasok sa marine camp o kupkupin ka ng mga marine officials or personnel. Ang isang retired personnel. Kumbaga, dahil civilian ka na, barred ka na. Hindi ka na pwede basta na lang makapasok or
itago sa any marine Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings. Detachment. Sabi niya, siguro ang nagtatago sa kanya yung mga kagaya rin, mga kabatch niya ng mga retired general. So, may punto. So, in short, isa na naman itong kasinungalingan na kapartisiping napupunuan na sa dami ng pagsisinungaling na ginagawa nila Rodante Marcoleta at Defensor. Kaya nawawala na talaga ng kredibilidad itong si Gutesa. Kaya let's listen in to this interview ni Kerubin dito sa Arangkada Balita sa PRTV Prime Media Philippines. Kaso lang, hindi natin alam, ang kaibigan kasi natin ito, sila Jack Batallones, pero in case medyo stricto sila sa copyright, ako na lang, i-play na lang natin yung audio, yung audio sa interview nila kay Kerubin, just to be on the safe side. Okay? So sige, ituloy natin itong interview. Pakinggan natin itong interview. Mula sa umunoy surprise witness sa pagdinig ng Senado. Marami ang nagulat sa umunoy surprise witness sa pagdinig ng Senado sa issue ng flood control anomalies na si Orly Gutesa. Mabibigat ang mga binitiwan niyang testimonya. Pero mas nagulat ang lahat ng luwabas na peke ang lagda ng abogadong nakapirma sa kanyang affidavit. At ngayon ay hindi na siya mahagilap. Ayon kay dating Congressman Mike Defensor at Senator Rodante Marcoleta, nasa kustodiyan ng Philippine Marine si Gutesa, bagay na itinanggi ng pamunuan ng Philippine Navy. Kaugnay niyan, makausap natin live via Zoom si retired Marine Colonel Ariel Kerubin. Magandang hapon po. Colonel Kerubin, welcome po sa Arangkada Balita. Yeah, magandang hapon sa iyo, Jack, at Maan, at lahat ng mga taga-subaybay ng inyong programa. Okay, Colonel, ito medyo pinifilter ho namin, titingnan namin kung alin yung mga fake news na hindi. Pero ito ho yung isa sa mga lobas, sinasabi, totoo ba na kinausap kayo ni Senator Panfilo Lacson para hanapin si Gutesa at kung may lead na po ba kayo? Kung talagang kayo ay nautusan po. Well, napakiusapan tayo, no? Una, nag-text naman, tapos nagkita kami kahapon. At yan, isa pang dahilan na medyo we find Colonel Kerubin or General Kerubin credible is because si former Senator mismo, Antonio Trillanes, ang humingi ng tulong sa kanya para i-locate rin itong si Marcoleta. Itong witness ni Marcoleta na si Gutesa. So ibig sabihin, even si Trillanes may tiwala sa independence and credibility ni Kerubin. That's why we find what he says to be credible. Inulit niya yon ulit na patulong naman para magkaroon ng closure itong kanyang pag-appear sa hearing. And sang-ayon ako sa kanya, no, na dapat lang talaga na magkaroon ng closure. Alam niyo, kaya naman tayo na napasali dito kasi nag-post ako dahil tayo very consistent tayo sa anti-corruption at good governance advocacy natin. Si Lacson pala, si Lacson, ha? Kita ko siya na nagsalita at nagpakilala ng Marines. Nagtanong-tanong kaagad ako kung sino ba ito na at nalaman naman natin, no? Nakasama ko pala yan sa on outward, nasa 4th Marine Battalion siya. Nasa 1st Marine Battalion naman ako. Pero parehas kami na galing ng Palawan na punta Central Mindanao. Sabi ni Orly Dumoya, ang gulo mo ba? Sorry tulad ng sinasabi ko, hindi tayo full-time vlogger. Tayo bago dito. Alam nyo ano ang tinapik ko sa mga staff ko? Yung pag-decorate doon sa mga puno. Sa pagtanim ng mga naging agriculturist muna tayo. Bago pagdating natin dito sa bahay at nasa kotse pa lang, binibigyan natin ng instruction paano pagandahin yung parke sa East Zamboanga Business and Events Place. Yan. So, pasensya na, minsan magulong isip ni Vat dahil isinaksak lang natin ang mga topic na politika sa mga issue ng pagtatagbo ng negosyo, restaurant, cafe, parmasya, medical distribution, laundry shop, lahat, iniintindi natin yan lahat. Laundry shop, social hall, events place. Kanina naman, dahil bumili tayo ng computer, nahilo tayo sa mga specs, mga gigabyte. So, parati, kwan yung isip ni Vat, parating puno. Kaya pasensya na kung nagkakamali tayo. Ganyan lang talaga dahil sinasabi ko kasi inyo, TH ba trying hard to be a vlogger, but actually I'm a businessman. So
Kaya that explains why parati magulo ang utak ni Bad. Let me respawn in Rome, please. Yes. This city looks shabby. I'll develop. Pero tulad ng sinasabi nila, basta you love your country, kaya mo bigyan ng time yan. Kaya mo bigyan ng attention yan. Tulad itong pahayag. Importanteng salamat ni Castillo. Shout out, Kapsat. Tuloy tayo. At naglabas ako ng post ko na sabi ko, Orly Regala Gutesa, you made me proud as a Marine. Hope other security details similarly situated will come out if they too are bothered by their conscience. Siguro dito sila na natataranta kasi ang dating para nag-encourage pa tayo ng mga whistleblower. No? So yan yung para maliwanag kung paano tayo napunta dito. Kasi sa totoo lang, sabi ko nga, kami maliit lang na unit ng Marines at halos lahat kami magkakakilala. Pero ito kasi ibang unit niya, no? So yan ang kredibilidad ni Kerubin. Kaya napasok siya sa issue na yan. Kasamahan niya si Gutesa eh. Same unit eh. The Marines. Nagre-rely lang kami doon sa service reputation. Kumbaga sa nung napagtanong ko, okay naman. No? Pero after that, nung nag-retire na siya at napunta na nga dito sa ganito na sitwasyon, yan hindi na natin nasubaybayan. No? Yun na nga po ay itinanggi na rin ng Philippine Navy na nasa kustodiya raw nila itong si Gutesa. Okay, may Marines tayo. Yun lang. Si BJ Daniels, as a former member of the Marines, sir, thank you for your service to the country. As a former member of the Marines, in-honor natin yung mga matitinong membro ng kasundaluhan natin. PNP, Marines, wag lang yung bugok ha, wag lang yung bugok, Navy, Air Force. As a former member of the Marines, our motto is always outnumbered but never outfought. Hindi po namin sisirain ang image and tradition ng Philippine Marines dahil sa isang bugog na itlog. Agree, sir? Huha! Sige, tuloy tayo. Sa pagkatanong-tanong niyo, nga inalam niyo ang background sa pakiwari po ninyo ay nasaan siya ngayon. At kung sakali po na nasa kustodiya nga ng Marines, pinapayagan po ba ito? Ano po ba yung polisiya dito? Yon, sabi niya, hindi daw sila. Hindi nila ugaling mag-cuddle ng mga scalawags. Now, I believe you, sir. Yes, agree. AI. Okay. Mga retired lang yun, mga bugok. Mga like-minded TDS. Well, pagka nag-retire ka, dapat hindi ka na pwedeng tumira sa loob ng mga kampo. Retired ka na eh. Retired ka na eh. So hindi ka na pwede tumira. Hindi ka na pwedeng kupkupin. Hindi mo na pwede ipilit yung sarili mo. At delikado rin yung magtago sa'yo doon. Meron rin penalty dyan, di ba sir? BJ Daniels. Ano kayong ranggo nyo po when you retired? Tuloy tayo. Ano po ba yung polisiya dito? Well, pagka nag-retire ka, dapat hindi ka na pwedeng tumira sa loob ng mga kampo. Retired ka na eh. Kumbaga sa na civilian na, no? At kung sino man yung nagpupkup sa iyo sa loob, meron na rin siyang violation sa policy ng camp commander at saka ng armed forces, no? Hindi lang yung Marines. Tama. So hindi tayo naniniwala at naglabas naman na ng disclaimer o ng yung Navy at saka Marines na wala sa kanila. Ang assessment ko dito dahil nga sa, di ba, very very close ang camaraderie namin, baka naman ang nagbibigay sa kanya ng seguridad ngayon yung mga kabatch niya na mga Marines din na nag-retire, no? Okay. And Colonel, ganito, no? Katulad nga na sinabi niyo kanina, nung unang labas po ni Gutesa ay nagpakita po kayo ng support. Then ito na nga, may lumabas na, hindi na siya makita. Then nalaman na peke pala yung pirma sa kanyang affidavit na. Sabi ni, ikaw Pipa, ikaw talaga. Pwede ba mag-rent si Gutesa sa Easy Place? Hindi. Problema tayo dyan. Undesirable alien. Matanong ko lang po, nagbago po ba yung inyong opinion or yung saloobin? Or nandun pa rin yung suporta nyo kay Gutesa po? Well, naandun pa rin yung aking pagsuporta, no? Kasi alam naman natin, kahit ako, nagpapanota. Kaya credible siya kung sinasabi niya nagsusungaling sila Mike Defensor at si Marcoleta. Dahil initially, sinuportahan niya si Gutesa eh. Initially. Ako wala naman talaga ron yung yung abogado, di ba? Automatic na nakapirma lang yan eh. Kaya ito
naging politika na kasi kaya ako very discerning tayo, hindi tayo kaagad na nagpapaniwala sa dami ng mga fake news, di ba? At even yung pagsabi na kinorts yan, ay sa akin nagdadalawang ako na ako mismo kumukuha ng affidavit Hindi man talaga naandun yung abogado, naandun na yung pirma niya pero wala yung abogado, di ba? So in short, Colonel, naniniwala pa ba kayo sa affidavit? So ito nga punto kaya credible si Kerubin sa akin. Kahit siya mismo duda na totoo yun. Ito naman sinabi ko na noon na totoo yun na sinasabi yung notary public na napeke yung signature niya. Kasi based sa experience niya, at based sa experience ko sabihin ko sa inyo kung bakit. Based sa experience niya, kumukuha rin siya ng mga affidavit, nagpapanotary public siya. Normally, ang nandun lang sa opisina, mga sekretary lang Meron ba kayo nakitang lawyer mismo, nasa tabi ng daan, nasa maliit na eskinita, nagpapanotaryo? Sekretary lang niya ang nagsasign Kaya lang, natakot lang itong notary public na pinasign ang affidavit ni Marcoleta, ni Gutesa. Later on, na found out na controversial pala yung sinign niya. Kaya sabi niya, hindi, kahit ang gumawa ng signature, secretary niya, tama naman yung sinabi niya, hindi akin yan. Kahit secretary ko lang yan. Bakit ko alam na totoo yan? Bakit ko alam na totoo ang sinasabi ni Kerubin? For the longest time, mga almost 30 years, we were in the used car business. Nagsusupply kami ng used car all over Luzon, or Visayas, Mindanao. Pero ni anino we were selling about 20 to 30 cars a month. Naalala nyo yung Payanig sa Pasig? Meron kami display center doon. Payanig sa Pasig. Wala na yung ngayon Kasi kinuha na ng kwan yun lote yun ng PCGG na pinarentayan kami mga used car dealers. Pero dati andun kami. Payanig sa Pasig. Mega Expo Display Center sa EDSA. Nagbebenta kami ng 30 cars a month. Pero ni anino ng lawyer na nagsasign ng mga kwan namin, ng mga deed of sale, hindi namin nakita. Puro secretary lang. Yun, kung nagka-kontrobersiya, back out, deny. Ay hindi ko signature yan Kaya alam ko yan. Kaya may tama ito si Kerubin. Kaya dapat imbitahin yung notary public na yun, pati imbitahin yung secretary niya. Adictus Rex, shout out. That's the only way para ma-establish mo yung katotohanan dyan. Ryan Inoquese, shout out. Kaya very credible ito si Kwan He talks sense. Si Kerubin. Salamat sa pag-like. Salamat. No? Nito ni Gutesa. Well, nung nalaman ko na may tumatrabaho sa kanya para mag-retract ng kanyang sinumpaang salaysay, ang kaagad sabi ko alam ba ninyo na pagka may effort para mag-retract siya, baka naman meron siyang nasabing totoo. Bakit mo kailangan nakakausapin na mag-retract siya? Hindi ko talagang hindi totoo yung mga sinasabi. Hayaan natin. No? Hayaan natin later on. Magkakaalaman naman talaga kung totoo yung mga sinasabi niya. But the fact na merong grupo na tumabaho talaga, even yan, yung paglabas ng ganyan na desisyon ng judge, that's really an effort, no? Na i-discredit siya para lahat na sasabihin niya hindi na paniniwalaan kasi di ba discredited na siya na witness. Omnibus bilang dating opisyal ng militar dapat bang lumabas na siya kung siya man ay dapat na magpaliwanag at may dala nga siyang sensitibong impormasyon, Colonel. Yes, dapat lang. Kaya nga nung ako napakiusapan yan, susubukin ko I'll take extra effort really to convince him to surface kasi sabi ko nga nagpakita ako ng suporta sa kanya. Yun lang. And kung ganito na magtatago siya lahat, parang ang feeling ko parang napaso tayo, di ba? So kailangan talaga mag-surface siya to put a closure dito sa nangyari sa hearing na yan. Tama. Huling tanong ko na lang. Kasi di ba mauubong na destabilization plot laban sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Marami nagsabi na part ito si Gutesa nung sinasabing plot na yan. Kayo ho ba? Anong saloobin nyo tungkol dito?
Ito lang kasi mismo ako gusto nga nila na magamit yung pangalan natin. Marami nagbabanggit palagi ng pangalan natin kung saan-saan na yun nga. Kung titignan mo, dapat sabi ko nga sa taong bayan, mapanuri kayo. Huwag kayo magpapaniwala kaagad, hook, line, and sinker. Kasi obviously, nagagamit lahat ito sa propaganda. No? Pag ginamit mo yung Marines, alaman nila, disiplinado na unit ito, talagang fighting ano nga nila, di ba? Na pag ito ang na-convince mo na gaya niyan, sinusuportahan si Orly, kahit papano, they put credence to what they are up to. Okay, naku, maraming salamat po, Retired Colonel Ariel Querubin, sa oras na binigyan nyo dito sa Arangkada Balita, sir. Happy weekend po at ingat po kayo. Yan, okay. So maganda itong very enlightening itong sinabi ni Querubin, and meron pa nga sinasabi dito, DDS yan. Kaya mas credible siya kung siya sinasabi mismo na parang nilalaglag na rin niya si Defensor at si Marcoleta na sinasabi na kampo nila na tinatago ng mga Marines itong si Marcoleta. So obviously propaganda ploy ito para ipalabas na isa pa rin ito sa mga strategy nila para subukan kumbinsihin yung military na mag-withdraw support kay President Bongbong Marcos. Parang ginagawa nila, di ba? Sabi natin noon, ginagawa nilang hero itong si Marcoleta, parang meron sila mga posts ang mga DDS na protect protect Gutesa, ganun, as if papatayin na siya ng Marcos administration. Kaya nga, kasalanan na naman ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Putragis talaga itong mga garapatang DDS. Anyway, salamat Sir Bad, at saka dito kay Colonel Querubin. Ayun. So narinig natin yung side niya. Actually, totoo naman, mabsat, pinagmamalaki nila ng Marines. Kaso pag ganyan, patago-tago, no? Biglang nawala, tapos mapapatunayan sa korte na peke yung kanyang ginawang affidavit, nako po. Pinagmalaki ka pa man din ni Colonel Querubin. Kaso pag ganyan, nako po, kaya-hiya yan, malaking kanyan, problema. Tapos ngayon, sinupalpal niya itong yung mga nagmamayabang na hawak yan ng Marines. O putragis, ginamit pati Marines. O ngayon, supalpal si Marcoleta at saka si Defensor, anak ng kamote. Alright. So maraming salamat po. Last topic time. Dito tayo kay Attorney Enzo Recto. Pero syempre, kung natin yan, lagyan natin ng countdown.